Kailangan na bang i-ban o mas mahigpit na regulasyon ang kailangan? Yan ang pinag-uusapan ngayon ng mga mambabatas sa Senado. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang sentimiento ng mga senador tungkol sa online gambling? Cheryl, sa unang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo, etong chairperson mismo si Senator Erwin, binigyang diin niya na kung para lang daw sa kanya, total ban ang nais niyang gawin dito sa online gambling. Pero aware siya na mayroong dalawang panig, merong panukalang inihain para sa banning, merong inihain para sa regulation. Kaya bukas daw siya ngayon sa mga pagdinig na mapakinggan ang mga stakeholder, lalong-lalo na yung mga ahensya o kaya ang mga asosasyon na may kinalaman dito tulad na lamang ng PAGCOR. At aasahan din natin na ngayong araw dahil meron din dito mismo mga personal, mga bettors, mga manlalaro, maririnig din natin yung kanilang pinaghuhugutan kung bakit sila naglalaro. Nasabi din dito ni Senator Muig Zubiri na yung kanyang privilege speech pa lang noong July 29, noong July 30, nais niya nga raw na mawala na talaga itong online gambling. Pareho din ito ng opinion ni na Senator Marcoleta at ni Senator Joe na sinasabi itong online gambling ay isang growing menace. Ang nasabi naman dito ni Senator Alan Peter Cayetano, ibinahagi niya nga na malaking bagay daw kung sakaling mawawala ito dahil tulad sa kanila sa Taguig noon, naturuan daw nito ang kabataan na hindi raw kailangan sa pamamagitan ng sugal magkaroon ng kita. Maaari raw na pagsikapan ng mga ito sa ibang mga paraan. Cheryl. May sagot na ba ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya nga ng PAGCOR o DICT? Cheryl, doon ngayon kasi ang nagpepresenta ng mga detalye o impormasyon nila ay mula sa PAGCOR. Binahagi nga nila noong 2021, around 6 billion yung nakitang-kita dito at ang estimated is 60 billion naman for 2025 ang magiging kita ng PAGCOR. Pero nilinaw nila kapag nakaltas na dito yung 30% na license fees dito sa mga lisensyadong operators nga ng casino, pati yung 5% na franchise tax, yung 50% naman ito mapupunta naman sa pamahalaan for nation building. Asahan din natin na bukod dito sa PAGCOR, magbabahagi rin ang ibang mga ahensya tulad ng DICT, Securities and Exchange Commission, ng kanilang impormasyon din ukol dito. Cheryl. Napag-usapan din ba dyan sa Senado yung staff umano ng isang senador na hinihinalang gumagamit umano ng illegal na droga? Yun nga, Cheryl, yan yung inaabangan natin sa ngayon. Dahil ang nasabi ng Office for Sergeant of Arms, bubuin daw muna nila yung detalye at magfile sila ng report sa Office of Senate President Jesus Escudero patungkol dito. Kaya hanggang sa ngayon, sinusubukan pa nating makapanayam ang Senado tungkol dito. Pero so far, Cheryl, wala pang kumpirmasyon ukol dito. Wala pa ring idea kung sinong senador ito? Wala pa, Cheryl. Kaya abangan natin yung magiging report ng OSAA kung ano nga ba ang magiging laman nito at anong aksyon ang gagawin mismo ng Senado sa isyong ito. Bigyan mo nga kami ng kaunting background. Paano ba nag-float itong storyang ito o itong balitang ito? Cheryl, meron kasing isang article na naglabas nga na sinasabing merong quote-unquote joint session na ginagawa nga dito sa Senado, isang staff mismo ng mambabatas. Pero so far kasi nung tinitingnan din natin ngayon dito sa paligid, mataas ang security measure na ginagawa sa loob at labas ng Senado. Kaya isa sa titingnan din natin kung sakaling makapanayam natin si Senate President Jesus Escudero, paano nga ba ito nakapuslit dito sa establishmento at kung sakali ano nga ba magiging consequences nito kung magkakaroon din ba ng pagdadawit mismo sa mambabatas kung kanino nakalink itong sinasabing staff na gumagawa nga o gumagamit ng illegal na droga. Cheryl. Pero may malinaw ba kung anong klaseng illegal na droga ang ginagamit? So far, Cheryl, hindi pa natin makumpirma kung ano ito kasi base din doon sa pinaka nakita natin na impormasyon, basta illegal na droga siya, wala rin pa tayong nakikita mga litrato o kaya naman fit footages kung meron mang CCTV na kopya nito para masilip talaga kung anong klaseng illegal na droga. Pero base rin sa mga lumipas nating panayam dito kay SB Cheese, kapag kami mga ganitong issue, sisiguraduhin daw nila, natututukan nila ito at merong mananagutan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.